Hihinga ng paliwanag ng Government Commission on GOCCs ang mga kunikusyong ahensya na nagbigay ng mga benepisyo at bonus na hindi otorisado ng batas noong 2012. Balita ang hatid ni Maki Pulido. 2.3 billion pesos. Ano nga ba ang mabibili sa halaga ng mga bonus at benepisyo noong taong 2012 na ayon sa Commission on Audit ay dapat ibalik ng mga government-owned and controlled corporation dahil hindi aprobado ng Pangulo? Sa halagang yan, bawat isa sa mahigit 70 milyong Pilipino mabibigyan ng tig-1 kilo ng bigas. Pwede ring mabigyan ng tig-15,000 pisong cash assistance para sa buong taon ang mahigit 100,000 pamilya sa ilalim ng Pantawid Pamilya Program. Pero hindi raw agad may babalik sa kaban ng bayan ng halagang yan ayon mismo sa Government Commission on GOCCs. Wala rin daw mapaparusahan o matatanggal sa pwesto sa ngayon. Pagpapaliwanagin kasi muna ang mga GOCC kung bakit nila binigyan ng sarili ng mga bonus. They have to submit an explanation. Kung hindi po sapat yung paliwanag nila sa commission, maaring po yan, papasok yan sa evaluation kung dapat nga ba silang i-reappoint para sa susunod na termino o hindi. Kasi ang mga board of directors po ngayon, year to year lang po yan. Pwede pa rin daw umapela sa Korte Suprema mga GOCC kung di tanggapin ng COA ang kanilang paliwanag. Depensa ngayon ng PhilHealth, may basihan ng pagbibigay nila ng mahigit 1.2 bilyong piso para sa halos 6,000 nitong empleyado noong 2012. Yan pong ating mga benepisyo na yan ay matagal na namin ibinibigay sa ating mga empleyado, hindi po ito bago. Kung talagang magkakaroon ng pagkakataon, ay kami po ay maaaring patuloy pa rin na ipagtanggol ang aming paniniwala na meron kaming legal authority sa mga proper forums. Patuloy na kinukunan ng GMA News ng pahayag ang iba pang GOCC na gustong bawian ng bonus at benepisyo. Ayon sa Transparency and Accountability Network, hindi pa rin katanggap-tanggap ang laki ng bonus at benepisyo ng mga GOCC kahit korporasyon ang mga ito. Kaya dapat isoli agad ang hinihinging halaga at pagalitan ang mga namumuno ng mga ito. Perhaps masasabi natin old habits, they should really align themselves with the law. Maki Pulido, GMA News.